beloved Boss Mike Cervera. Ng oposisyon sa Kamara na drama lang daw ang pagkuha ni VP Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Digong bilang... Ako, yan na nga ba sinasabi ko? Alam nyo mga kababayan, eto nga mga nandyan na sila, Catherine Galpo, PBBM lang malakas, Joseph Machete, nako, may vlog ako, Emily Rios, Bioli Anain, Akain, nako, mga late na kayo, Nino Castillo, So eto na mga kababayan, alam nyo naman ang mga Duterte, madadrama talaga yan. Diba? Madadrama talaga itong mga Duterte, mga kababayan eh. Lahat na lang ginagawang drama. Natandaan nyo ba yung usapin na mga kababayan, ng ni Sara? Hindi ba yung mga tauhan niya na naiimbestigahan sa Quadcom lahat nagkakasakit na. Yun ang kaibahan mga kababayan eh. Oo. Yung mga tao, mga kababayan, nagnanakaw para sa mga sakit nila. Etong mga Duterte, etong grupo ni Sara, mga kababayan, nagnanakaw bago magkasakit sila. No? Baliktad, Putik yan. Yung mga iba mga kababayan nating mga kababayan, nagagawa nilang magnakaw para sa mga sakit nila. Pero eto namang, sino? Mga Duterte at mga grupo ni Sara, nagnanakaw muna ng limpak-limpak bago magkasakit. Diba? Ganyan marami silang marami sila na mga padrama. Tulad na lang nito, pasok. Naniniwala naman ang oposisyon sa Kamara na drama lang daw ang pagkuha ni VP Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Digong. Siyempre, lagi namang ganun Alam niyo mga kababayan, talagang likas na sa mga Duterte ang drama. Kailangan may drama para may mga mauto sila. At yung mga uto-uto naman hindi na natauhan. Ay nako, paulit-ulit na lang na inuuto sila mga kababayan. Aba, hindi pa rin sila natatauhan. Hindi pa rin nila nabibisto. Na pinaglolo ka na sila Sige pa rin ang pagsamba. Diba? Mylene Ardena, Christopher Digia, DJ Sunny, diba? Oloy, bakit? Bilang abogado sa impeachment complaint, mas makabubuti pa raw na sagutin na lang daw kasi ni VP Sara mga alegasyon laban sa kanya sa halip daw na magtago sa likod ng kanyang ama. Ayan na nga, syempre, di ba? Parang bata. Kapag nagkaroon ng kaaway, nagsusumbong sa tatay. Di po ba? Ganun ang mga mga bata, yung mga nung elementary tayo, nung mga nursery tayo. Kapag tayo meron tayong kaaway na mga kaklase natin susumbong natin. O kaya yung mga kalaro natin. Napikon lang magsusumbong na sa tatay Ganun na ganun si Sara mga kababayan. Sobra, isip bata. Kaya sumbong sa tatay, akala mo naman may magagawa. 'Di ba? Akala mo may magagawa. May magagawa naman. Alam nyo kung mga kababayan? Ilabas nila lahat yung mga nanakaw nila at isuhol sa mga sa mga taong kailangang sumuporta sa kanila. Ganun lang kasimple yan. 'Di ba? Yung mga naipon nila dahil inaasahan naman na nila mangyayari to. Itong mga ganitong mga pagkakataon, itong mga problema nila ngayon na sila rin mismo ang gumawa nun. Kaya mga kababayan, matuto kayo. Lagi ko to sinasabi. Matuto kayo na magmatsyag. Di ba, Ines Vlog? Matuto kayo. Ay, Chang! Hindi lahat ang nakikita nyong kabutihan sa inyong harapan. Nako, totoo yan. Ang daming mapagpanggap. Ang daming mga taong mapag-imbot, mapagkunwari tulad ng mga Duterte na yan. Di ba? Tuloy. May report si Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada Live Report. Tinawag na desperadong political maneuver ng Makabayan Bloc sa Kamara ang pasya ni Vice President Sara Duterte na gawing abogado ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa impeachment complaints. Paraan nila ito upang umiwas sa pananagutan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds.
Totoo yan, mga kababayan. Oo, estilo yan. Estilo yan, mga kababayan. Ako, pabor ako sa mga ano ngayon sa Makabayan Block. Nako, pabor ako dyan. Bakit? Pera natin yung hinahanap nila at gusto nila magkaroon ng hustisya. Sino bang Pilipino ang may ayaw na magkaroon ng hustisya? Yung ating mga pera? Perang napunta lang, mga kababayan, sa isang bulsa. Di ba? Bulsa ng mga Duterte, napunta. Kaya mga kababayan, katarungan para sa mga nawala. Oo, mga nahimlay nating mga pera. Di ba? Abay, hindi lang buhay ang minamasaker ng mga Duterte. Hindi lang buhay ang pinapatay, kundi pati mga pera at kaban ng bayan. Abay, kanilang hinihimlay. Saan nila hinihimlay, Boss Mike? Baka doon sa may kingdom. Nakahimlay yung mga pera ng mga Pilipino. Di ba ba? Kaya nga mga kababayan, bakit ba tayo ay nandito? Kayo, ako, dahil gusto natin ng alin? Gusto natin ng katarungan. Saan? Sa mga bagay na ginawa niyan. Netong matandang ito, 10 ng mga kagrupo niyan. Di po ba? Yung mga kagrupo nito at ito, pasimuno, mga kababayan. Diba? Nandito tayo. Pag walang magsasalita at sila lang ang gusto nila magsalita, pansin nyo ba, kapag ka sila ay tinutuligsa, galit na galit sila. Kapag ka sila nagsalita, mga kababayan, gusto nila yun ang tama. Bakit? Nasanay sila. Nasanay sila nung panahon netong matanda. Na Boss Mike? Nung panahon ng matanda na yan, walang pwedeng magsalita na po pwede na maging against sa kanya. Di ba, mga kababayan? So, paano tayo magsasalita? Eto na yung pagkakataon natin para magsalita. Pero kung magkikibit-balikat pa rin ang karamihan, hindi pa rin magsasalita, maraming malilinlang. Tingnan nyo, napakarami nilang nilinlang na hanggang ngayon, mga kababayan, nananatili pa ring mangmang. Di ba? Sige, tuloy. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, sa halip na direktang sagutin ang mga seryosong alegasyon ng maling paggastos ng pondo at pagtataguyod ng transparency sa mamamayan, patuloy na gumagamit ng diversionary tactics si VP Sara. Ayan na nga, puro diversion tactics ang ginagawa nila. Akala mo lulusot talaga. Akala nila kasi lulusot yung mga padrama. Yung mga padramang ganyang gasgas na. Bobot mangmang na lang ang natitira na naniniwala sa mga paandar nila. Tama? Diba, mga kababayan? Mga bobot mangmang na lang ang naniniwala at natitira. Oo. Dito sa mga paandar nito, Tulang nagtatagoan niya sa likod ni dating Pangulong Duterte ang anak. Ipinunto ni Castro na nagtatangka ang Oy, Sara, sumbong tatay Pagka naiipit na't napipikon na, sumbong tatay. Kapag hindi napagbigyan, napagalitan ng tatay, nagwawala yan. Nanununtok bigla, oo. Diba? Oy, shoutout sa lahat ng mga bagong dating sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, mga kababayan. Huwag nyo nang ipagkakait yan. Diba? Ganyan ng may mga tama. Hindi tama na pangangatwiran na sinasabi ko Ito ay tama sa ulo. Ito may tama sa ulo. Biruin ninyo, nung nagipit, nung napikon, abay, nagsumbong sa tatay niyang pilantod. Di ba? Tuloy. Pangalawang Pangulo na mangalap ng suportang pampolitika, bunsod ang bumabagsak na umanong satisfaction ratings. Wala na, tuloy-tuloy na, hindi na nga umangat kahit 1% Umangat pa ba? Yung rating ni Sara? Never na, mula noong binanatan nila si Pangulong Bongbong. Mula nung pinagkaisa na nila sunod-sunod na silang bumatikos ng bumatikos, kanino? Kay Pangulong Bongbong, ayan na, bagsak na rating niya. Hindi na nakaahon.
Wala na mga kababayan, yung ahon, wala na, naging party list na lang yun. Oo. Ahon, gusto nyo pang umahon yan? Wala nang pagkakataon. Wala na mga kababayan, maniwala kayo. Kahit magtulong-tulong pa yung mga yon. Sino, Boss Mike? Yung mga vlogger niyang mga fake news pa mula noon. Tama, di ba? O, tuloy. Dinagdag pa ng kongresista na ang dapat problemahin ng mga Duterte ay ang pananagutan sa kanikanyang krimen. Yan, dapat ang gawin nyo. Itong mga Duterte, mga kababayan, nako, magmasid kayo. Meron na ba silang sinagot sa mga akusasyon laban sa kanila? Abay hanggang sa ngayon, mga kababayan, iwas na iwas sila. Lahat na lang ng mga akusasyon laban sa kanila, abay binibintang nila sa iba. Di ba? Binibintang nila sa iba. Ganon sila. Lumaban, hindi pareha. Kung ang paglaban lang ng katotohanan, malalaman yan sa tamang venue tulad ng Korte Suprema. Kaso mga kababayan, wala nga itong mga ginawa kung hindi yung mga akusasyon laban sa kanila. Aba, ibinibintang ng ibinibintang kay Pangulo kahit walang pruweba. Diba? Ito namang mga DDS na mahal ko, abay nuknukan pa rin ng mga mangmang, nuknukan pa rin ng mga tanga, nuknukan pa rin ng mga bobo. Aba, himod pa rin sa puwet ni Digunyo. Kung ihimurin nyo yung puwet neto, sabi ni Tatad, may cancer daw to. Sabi niya naman, tuwing naliligo, inaamoy niya yung puwet niya. Abay, amoy ebak pa rin ah. Amoy ebak. Ano ibig sabihin nun? Yun ang amoy ng mga DDS, lalo na yung mga nandito. Diba? Ganyan lang amoy nila, amoy ebak. Tuloy. Sabi naman ni Assistant Minority Leader Arlene Brosas, tila nakakalimutan umano ng Vice Presidente na may sariling kakaharaping mga kaso ang kanyang ama para sa paglabag sa international humanitarian law sa Kita nyo mga kababayan, tinawag yung ama, pareha silang may issue. Mas malagim pa nga yung issue ng kanyang ama kaysa sa kanya. Pero kapag ikukumpara, nako mga kababayan, mukhang, mas malala pa. Diba? Kaya mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, magmasid kayo. Susugod na naman yung mga bobong DDS dito. Ano dala-dala? Walang argumento. Sabi ko nga sa kanila, umakyat sila rito. Ipagtanggol si Digunyo. Hindi naman umaakyat Puro naman sinasabi. Bangag, adik, ganyan lang. Pangbobo. Di ba? Sorry kagigising ko. Pero mahal na mahal ko yung mga yan. Tuloy. lokal na korte man o sa International Criminal Court. Kahit nga international na nga yung kaso ng tatay na pinagsumbungan Pero ninyo, sumbong ka sa tatay mo ang dami rin problema nun. Idinagdag mo pa yung problema mo sa ama mo, Sara. Ay nako, baka gusto ko magsumbong ka kay Bato. O nung nakaraan, nagsumbong to. Diba? Nagsumbong to. At todo, tanggol naman si Bato. Diyos ko, yung mga katweran, mga kababayan, ayokong sabihin na pangbobo lang, pero yun ang totoo dyan. Tuloy. Para kay Representative Raul Manuel, ang father and daughter legal team-up ay drama lang. Kaya makabubuting sagutin na lang ang akusasyon. Oo, akala nila kasi uubra pa yung Duterte. Diba? Pinapakalat ng mga DDS ng mga tanga. Sabi nila, sa susunod na eleksyon, Duterte. Kahit isang Duterte, wala nang mananalo. Itagaan nyo sa ulo ni Bato. Oo, maniwala kayo, wala nang mananalong Duterte. Oo, tuloy. Ng malversation. In the heart of Yan ang sinasabi ko. So anong mga drama pa?
Ay, tignan nyo naman yung mga drama nila, mga kababayan, oh. Eto pa isa, oh. Yan, sample ng drama. Lakihan ko para makita nyo. Ha? Oh, ayan na, mga kababayan, oh. Oh. Yung mag-ama, mga kababayan, ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Upo na. Ang dami pang drama, oh. Pero mga kababayan, pansinin nyo, ha. Oh. Pansinin nyo maigi. Kakain na lang yan. Kakain lang yan. Oh. Kumakain lang yan, mga kababayan. Pansinin nyo. Pansinin nyo rin yung benda ni Sarah. Akala mo, totoo talaga. Yang ganyan, mga kababayan, gawain ng trapo yan. Oh, napansin nyo ba tong isang gunggong din na isa? May pa-video-video pa. Kita nyo, mga kababayan, gagawa sila ng drama pero puro camera ang nasa harap nila. Nakita nyo ba si Pangulong Bongbong na ganyan? Dali na. Oh, akala ko ba masakit yung kamay mo? Naikikilos mo naman pala. Tuloy. Ayun oh, puro camera. Oh, ayun pa, puro mga camera. Oh, ayan oh, laki ng camera. Putek na lang. Mga kababayan, ultimo utot na lang, kailangan i-video pa. Anak ng tinapa. Diba? Ultimo utot, mga kababayan. Ibinibidyo pa. Nasaan na yun? Ito. Tuloy. Ako, Diyos ko po. Plastikan tayo. Plastikan. Tingnan nyo yung itsura ni Sarah. Parang naiilang pa. Naiilang pa eh. Camera yung camera. Ayun oh, kita niyo mga camera oh. Lahat mga kababayan, nakatutok ang camera. Di ba kayo nahihiya niyan? Maraming mga Pilipino, walang handang ganyan. Di ba? Sasabihin nila, wala kaming pera. Tapos kita niyo, puro camera yung mga nasa harap nila. Mga kababayan, hanapan niyo si Pangulong Bongbong na ginawa yang ganyan. Kakain na lang, mga kababayan. Nandiyan pa sa harap nila. Tanungin nyo yung mga nandiyan. Malamang hindi pa kumakain yan. Grabe, no? Sabagay, ganyan sila. Si Sarah kailangan ultimo, ha? Ultimo utot niya kailangan may camera. Natandaan nyo, yung pagyakap-yakap nung kanyang shota daw na si Sulaika? Kailangan may camera. Camera. Usod dito. General Torre, pwede ba yung mga media papuntahin dito para kapag niyakap ako ni Sulaika, maawa yung mga tanga. Ganon mga kababayan eh. Ayan na. Ito pa mga kababayan, isa pa. Pasok. Ako. Ito na naman, bumanat na naman itong gaga. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, yung kanyang estilo at kakayanan, abay pang barangay lang. Kasi ninyo mga kababayan, ha? Ginahandom para sa tanang tao, sa tanang Pilipino. Good health, kay wala na. Babanatan niya good health, yung PhilHealth. Kumuha pa ng isang tanga. Ikaw magsabi, wag ako ha. Ganon. Tuloy. Bayag po ba? Tapos ganun yung immune system. Yung mga kababayan yung kinikilos. Tignan nyo. Pero matibay na lang dito. Ganyan ba pang presidente nyo? Abay, wala kayong Wala kayong pagpipili. Basta na lang makita nyo, pwede na, no? Para bang kayo nasa palengke kahit bilasana, pinipili nyo. Patay upat na niya akong impeachment complaint ba? Sige na, laban niya. Tignan nyo. Okay lang. Tignan nyo yung kung paano kumilos ang katawan nito. Dagan man kay kong bodyguard. Tignan nyo. Ay, puta! Pabebe! Papa Baby, pag gumagano, nakala mo bagay niya. Nakalimutan niya yata. May camera.
Sa bagay, hindi niya makakalimutan yan. Ganyan talaga siya. Bakit kanyo mga kababayan? Hindi naman kikilos nang walang kamera. Putak na yan, oh. Ganyan, ganitong klase. Tingnan nyo, oh. Ganyan, ganyan, oh. Pabebe, oh. Tige. Ganyan man kay kong bodyguard. Yeah. Napagit Oh. niya. Putik na yan, ganyan lang ba yung magiging presidenteng gusto nyo? Putik na yan, pang ano to? Ha? Presidente ng mga loko-loko? Malaki tama na ito. Sobrang laki ng tama. Di ba? Binanatan niya yung PhilHealth kahit nagsalita na si Pangulo. Di ba? Ano sabi ni Pangulo? Abay, wala na kayong iintindihin. Wala kayong dapat ipangamba. Wala kayong dapat ikatakot. Kung ano man, yung serbisyo ng PhilHealth ay mas maganda pa at madadagdagan pa. Oh, kaganda eh. Tapos biglang tumahimik yung mga tanga, yung mga nagpunta ng rally at nagwawala, mga kababayan. Oh, 'di ba? Biglang tumahimik sila nung nagsalita si Pangulo. Yan ang sinasabi ko kasi, maraming mapanlinlang dito sa mundo. Tulad nito, ito, oo yan, oo. Mapanlinlang yan, oo. Kung mahina-hina kayo, mga kababayan, linlang kayo rito. Pero kung medyo nasa level yung ating mga pag-iisip, ay hindi nyo paniniwalaan to. Di po ba? Ay siguro naman, abay, nasa level naman yung mga pag-uutak ninyo. Pero yung mga DDS, mga kababayan, below average yung mga utak nun. Kaya nga mahal ko yun. Kasi kailangan nila ng pangunawa at pagmamahal. Kasi mga sinto-sinto. Diba? Oh, shoutout po sa 2,600 mahigit na nanonood. Ay, wala kayo mga barangay tanod, tuwa sa likod. Siyempre, ano nga pa nga ba mga kababayan? Diba? Sabi nga nila, kung ano yung iyong naaabot ang kakayanan, yun ang iyong samahan. Kaya magkakasama sila. Anak ng tinata talaga. So yan, mga kababayan, ang kaganapan. Our beloved Boss Mike Severa.